mamimitas tayo ng pitsay. Ito, kukunin na natin ito. Malaki na. Basta yung malalaki lang ang kunin natin. So ayan ang ating napitas, isang gulayan lang yan, isang lutuan. Saka na lang uli yung naiwan dyan sa susunod na araw. Kahit na everyday, walang problema, ang dami. Need to trim the roots or yung ugat ng pitsay. Hinugasan natin. Babad muna sa tubig para yung mga alikabok o konting earth na nadikit maalis bago lutuin. Kahit na hugasan na sa labas, huhugasan na ulit pa rin natin dito sa kusina. Yan, punuin lang yan, and then ibabad muli. Actually, malinis na yan. So, and then, ang gagawin po natin dito ay mag-i-steam po natin. At ito ang mga ingredients natin. May garlic, may butter, may 1 tablespoon granulated sugar, a bit of water. Gagamit din tayo ng ito salt, oyster sauce, and then ground black pepper. So i-steam natin. Ito may steamer tayo, pero parang maliit ito, baka hindi magkasya yun. Ayan po ang steamer. Hindi na natin gagamitin yan kasi hindi naman lahat may steamer. So ang gawin natin dito, natin i-steam sa kaldero. Walang tubig po yan, ha. Ayan, walang tubig. So ayan po, walang tubig. Naipakita ko na yan sa pagbablog ko doon sa spinach. So ang gawin natin, i-turn on na natin yung heat. I-high na natin kaagad. Ayan. Ito ang ilalagay na natin. Kasi marami ito, hindi magkasya doon sa sa steamer. Malaki na nga yung steamer na yun. Ito na yung pitsay, so ilalagay na natin. Nakikita nyo yan na walang tubig. May matirang tubig man, alisin pa rin natin yung tubig. So ayan po, ilalagay na natin. So ayan po, ayan, so walang tubig yung kasirola. Ayan, kasi pagka nilalagan natin yan, yung texture nawawala, nababawasan ang texture nya. So, ang gawin natin, i-high natin. Kasi kusang magmo-moist yan. Lahat ng vegetable pagka nainitan, may moisture content yan. May tubig. So, takpan natin. Mga 3 to 4 minutes, maluluto na yan. So, balikan natin. So, after 2 minutes, tingnan natin. Ayun. So, halu-haluin lang, balik ta rin lang, huwag i-overcook. Yan,
paabutin ko ng 3 minutes, umuusok. So, turn on yung ating exhaust fan. So, i-turn off na natin. So, alisin na natin dyan. Set aside sa bowl. Sabi sa inyo, kusang magtutubig. Kaya ito po ay talagang fresh na fresh. Nakita nyo naman na bagong harvest. Ayan. May kunting tubig dito sa ating kasirola. Ayan o, konting-konti. So, walang nabawas na texture. So, dito sa kawali din, dito sa kasirola o kaldero, dito tayo ngayon na maggigisa ng ating garlic. Gagamit tayo ng butter. Kunti lang para lang magisa yung ating bawang. Yan, tama na yan. Yan, i-slow down ko ng konti kasi habang mini-melt natin yung butter, maglalagay po tayo ng oyster sauce, mga 3 o 4 na kutsara. Ayan po. Tapos lalagyan din natin ng itong ating granulated sugar. Pwedeng white, pwedeng brown. At wisikan natin ng konting asin lang. Gagamit tayo ng konting light soya sauce. Kahit yung asin saka na lang yan. Tapos lagyan na rin natin ng paminta. Mga 1 teaspoon lang. Kalkulahin na lang natin. Yan. Baka wala pang 1 teaspoon yan. Baka half lang yan. And then lagyan po natin ng tubig. Yan, halu-haluin lang. Ngayon, balikan natin yung ating ginigisa dito, yung ating butter. Ayan, so nag-melt na. Ilalagay na natin yung bawang. Halu-haluin lang natin. Now we're gonna add oyster sauce na mixture with black pepper, sugar, and a bit water. Lagay na natin. Yan, lutuin lang natin ng mga 2 minutes. Yan, i-turn on ko yung exhaust fan para hindi mag-alarm. So now, pwede na nating ilagay yung ating pechay. Yan, halu-haluin lang para yung oyster sauce ay yan, ito turn off na natin yung heat. Ayan, so wala na sa heat. Yan, halu-haluin lang. Then ilipat na natin sa serving plate. Ngayon, dahil na turn off na, para maluto itong tangkay niya, andyan yan pa, mainit na mainit pa yan, takpan natin ng 1 minute. After 1 minute, and then okay na. After 1 minute, muusok. So, ita-transfer na natin sa serving plate.
Ang dami-daming tignan kanina. Ngayon kakaunti na. Sa susunod, dalawang ganun ang gagawin natin. Ayan. Ngayon, yung ating natitirang juice niya, ibubuhos natin dito sa serving plate. Quick and easy. Mayroon ka lang mga expend mo lang yung time mo, mga wala pang 10 minutes nakapagluto ka na. So ayan, mayroon pa tayong imamatch dyan. Imamatch natin sa buttered garlic salmon. Ayan po. Ayan. Yummy, yummy. So, ayan po ang ating nagawa sa ating bagong pitas na pechay. Sa susunod, ibang ingredients or ibang recipe naman ang mapapanood nyo sa pechay. Kasi marami pa. So marami tayong mailuluto pag dating sa pechay at siguro naman alam nyo naman kayong mga nagluluto, marami kayong alam tungkol sa pechay or buksoy. So yan po, kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa pinakita kong video kung paano magluto ng steam na pechay, ay huwag kalilimutang i-like at comment sa baba. And if you are new to my channel, please don't forget to like, comments, and click notification bell so that you will be always updated for the next videos. Thank you for watching, and don't forget, as I said, always don't forget to thumbs up. Bye-bye na po. Come back, be with me. I just wanna